mayroon yan tamang meaning sa tamang konteksto. For example, ngayong malaki ka na, dapat self-dependent ka na sa parents mo. Hindi ka na umaasa sa magulang mo. Eh kung ngayong trabaho ka na, malaki ka na, pero umaasa ka pa rin sa magulang mo, hindi tama yun. 78. Ngayon, pero pagdating sa Diyos, dapat walang saglit o sandali sa buhay natin na self-dependent tayo. Dapat lagi tayong nakadepende kay Lord. Ngayon, ano ang problem if we are self-dependent or if we do not depend on God? Well, maraming problema yan. Pero, ito lang ang isang bagay na gusto kong liwanagin sa inyo. Kapag ikaw ay hindi nakadepende sa Diyos, you will live your life for your own sake. Okay? Tandaan natin yun. If you are not fully dependent on God, if you are not fully obedient to God, you will live your life for your own sake. Paano ba yun sa Tagalog? Sa Tagalog, ibig sabihin, mabubuhay ka ang lagi mong isinasaalang-alang sa buhay sarili. Lagi mong isinasaalang-alang sa buhay sarili. Pan-sarili, pang-sarili, pan-sarili, pan-sarili. Ano po ang kahantungan? We become selfish. Diba? Ang importante lang sa atin ang ating sarili. Nasa gawain na tayo, believer in Christ na tayo, alin pa rin ang mahalaga? Sarili. Pag nagkaroon tayo ng sama ng loob, booking na booking tayo na sarili ang mahalaga kasi hindi tayo makapagpatawad. Ang mga Kristiyanong hindi nagpapatawad, hindi nakakalimot sa mga sama ng loob, kasi ang iniisip niya lang ay kanyang sarili. Mga kapatid, ang laging sinusunod ay ang kanilang gusto, kasi ang lagi nilang iniisip ay ang kanilang sarili. Now, where is God now? Diba? So, God is out. Tingnan niyo po, mga kapatid. There is really a tremendous consequence if we will, diba? Kung papalabasin natin ang Diyos sa buhay natin. Tingnan mo lang sa Amerika. Diba? Pinalayas nila ang Diyos. Pinalayas ng mga Amerikano ang Diyos. Sa paanong paraan? Pinalayas ng mga Amerikano ang Diyos. Unang-una sa mga classrooms. Pinagbawal nila ang prayer. Yes. At ang mga Filipino, gaya-gaya. Pinalayas ng mga Pilipino ang Diyos sa mga classrooms. Hindi na po pwedeng mag-pray kasi halo-halong estudyante dyan, may mga Buddhist dyan, may mga Muslim dyan, so hindi po pwedeng magkaroon ng prayer sa loob ng classroom. Dito sa Pilipinas, the same way. Diba? Sabi nga sa Amerika, ang makajus na lang sa Amerika ay pera eh. Yung kanilang dollar. Talaga. Diba? Kasi nakalagay sa dollar nila, in God we trust. Kaya sa US, ang nagtitiwala na lang sa Diyos yung pera. Pero yung mga American, not really. Yes. Diba? Correct. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, diba? Sa ating Constitution, hindi maliwanag, hindi talaga kasama ang Diyos eh. Na maliwanag, ang ginamit din na is divine. Yes. Eh, mga pulis, ginagamit din ang divine eh. Diba? Hindi nila klinaro, ba't tayo nahihiyang sana isinama natin ang Diyos sa ating Constitution na kailangan natin ay ang tulong ng Diyos. Bakit? Because we are not totally prepared, diba, to depend on God. So that is the problem. Ngayon, sabihin, pinalayas niyo ang Diyos, di ba? Pag may mga tremendous, tawag doon, mga circumstances like mga calamities, di ba? Hingi ng tulong kay Lord. Siguro sabi ng Panginoon, pinalayas niyo ako, tapos hihingi kayo ng tulong sa akin. Alam niyo po, yan ay nangyayari sa isang bansa, how much more sa bawat isa sa atin. Kung madaling gawin niya ng isang bansa, hindi mas lalong madaling gawin niya ng individual people. Kahit na nasa gawain na tayo ng Panginoon, we're already believer in Christ. Kaya, before this message end, dapat makarealize tayo, ano bang gusto ko
Ang gusto ko ba, ang gusto ko? O ang gugustuhin ko, ang gusto ng Diyos para sa akin? That was the God-given dream for Joseph. In the same manner, dapat yun din ang i-portion natin. Okay, ano ba yung una kong pangako? Kanina? Paano ko malalaman? Okay. Paano ko malalaman ang God-given dream? Okay. Una, makikita natin yon sa pangyayari kay Jose. Twice. Hindi lang siya isang beses na naginip, kundi dalawa. Diba? Ano ba ang ibig mong sabihin pag nagsasalita ka sa isang tao na sinasabi mong, ilang beses ko na itong sinasabi sa'yo, ha? What do you mean by that? Kayo ba yung nasabihan niya bilang anak? Paulit-ulit na lang ako sa'yo, ha? Sabi ng nanay mo. Actually, pagka paulit-ulit na sinasabi, ang ibig sabihin noon, that person is insisting what he or she wants for you. Ipinipilit niya, pinagdidiinan niya sa'yo, ito yung gusto ko. Kasi kung hindi ko yan gusto para sa'yo, bakit ko yan uulitin? Yan ang isang indication to discover anong gusto ng Diyos para sa'yo. Kung mayroon siyang paulit-ulit na parang ipinapaalaala sa'yo. Ewan ko kung mayroon kayong ganong karanasan. Ako mayroon. Ako hindi ako masyadong, ako inaamin ko hindi ako masyadong yung aking sensitivity to hear God's voice is not that sensitive, you know. Pero kahit hindi po pwedeng ma-practice yun. Ang tanong nila sa akin pag daw ako bumalik sa El Shaddai, kasi in 2004 I resigned. Sa totoo lang, sinabi ko na hindi na ako babalik. Pero nung bumalik ako, siyempre kinain ko lahat ng sinabi ko. Naranasan niyo ng kainin kung ano sinabi niyo? Ewan ko, kung naranasan niyo ng kainin niyo kung ano yung sinabi niyo. Ano lasa? Mabait. Tama yun, mapakla. So, pero alam niyo po ba kung ano ang ano sa akin? Yun. Nung nasa labas ako, I was hearing a voice. That's not, hindi yung galing sa isip ko. Galing yun sa spirit ko. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit. Na sinasabi sa akin, hindi ka patapos doon. Ba't ka umalis, hindi ka patapos? Hindi mo patapos yung pinapagawa ko sa iyo. So, yun, ang isang naging deciding factor ko. Ngayon sabi ko, hindi ko maintindihan ano bang pinapagawa ng Diyos sa akin. Kung preaching lang naman I don't think it was. Yung mag-preach, ang daming preacher dito sa El Shaddai At naman yun ang sasabihin, alangan namang, hindi naman po pwedeng sabihin ni Lord na ako yung magiging pinakamagaling na preacher dito, di nasapawan ko na si Brother Mike, pag gaganon. Pero nung mag-pandemic, na-duty ako kay Brother Mike. Since March 17, 2020, until now, mag-5 taon na ako na naka-duty sa kanya sa March 17, 2025. At first, it was really a struggle to me. Pero alam nyo, kung unti-unti ko naintindihan, siguro yun ang pinapagawa ni Lord sa akin. Kasi kung hindi, diba, of all the preachers, bakit ako ang nandyan? It was not my plan. In fact, gumagawa ako ng paraan para makaiwas ako noon. Na hindi na sana ako pupunta. Gusto ko magpatuloy Sabado.
Kaso yung nag-duty, hindi, nag-duty ng Monday. Kaso yung nag-duty ng Monday, gumagawa din ng paraan na maka-exit siya at ako'y makapasok. Kaya gumawa siya ng paraan, tinawagan niya yung isang preacher na kasama namin na kapitbahay ko para ihatid ako doon. Nangyari nga talaga yun. Tapos ako gumagawa pa rin ako ng paraan, di ba? May mapapalit sa akin sa Wednesday. Kasi pumasok ako Tuesday. Tapos yung papalit ng Wednesday, sinabi, "Pare, pasensya ka na, hindi ako makakarating, wala na akong masakyan." Sabi ko, di bali, yung papalit sa akin ng Thursday, may sasakyan yun. Yung papalit ng Thursday, gumawa rin ng paraan para hindi maka-duty. So ako yung naiwan. Hindi ko naman ginusto yun, pero lately na-realize ko na ito yung gusto ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon. Okay, pag ang pinili natin, nag-surrender tayo, kasi ang point dyan is, okay, nalaman mo na, paulit-ulit yun, hindi titigil ang Diyos sa totoo hanggat sa mamatay tayo. Maniwala kayo sa akin. Even if you keep on, anong tawag doon, yung ignoring it, but God will never stop. He will keep on reminding you about it. Kaya kung mayroong kayong naririnig na nasisense sa buhay nyo na parang, ba't hindi ito nawawala? Ba't paulit-ulit na sinasabi ito ng Panginoon sa akin? It may be God continually reminding you of what He wants for you. Diba? Ngayon, maaaring isipin mo, Diyos ko naman, senior na ako, ano pa bang nangyayari sa akin? No. God can redeem the time for you. It is not the matter of age. It is the matter of surrendering to God. Because the moment you surrender to God, then alam niya kung paano niya. Ito, halimbawa lang ito, no? Hindi ko sinasabing, I will just tell this story just to give you an idea na age doesn't matter when it comes to the fulfillment of God's dream for you. Alam niyo yung Julie's Bake Shop? Yung may-ari niyan, nag-umpisa yan at the age of 40. She was 40 years old. More or less, kung mag-umpisa ka ng ganong business at that age, parang it was not really easy kasi una sa edad, may difficulty na yun eh. Pero alam mo, ang ginawa niya, inaral niya. Tapos ginawa niya ng sistema. Ngayon, ang buong Pilipinas ay saturated ng Julie's Bake Shop. Nag-start siya at the age of 40. So, ibig sabihin, sino ba magsasabing, it's already too late? Huli na. Diba? Senior na ako. Hindi. Alam ng Diyos kung paano niya tutuparin ang kanyang pangarap na ipinunla sa puso mo kung ikaw ay sasang-ayon lamang. Alam ng Diyos. Huwag kang matakot. Ako, sa totoo lang, yung isang fear ko na nagpapasalamat ako kaya ako, dahil pinalaya ako ng Diyos doon. Nung naka-duty ako kay Brother Mike, kasi ako, kaming mga preachers na accredited preachers, ang tawag sa Amor Solo Preachers. Alam ni Kuya Nelson yan. May mga allowances kami. Pero yung allowance ko, for example, sabihin ko sa inyo, pero huwag nyo lang ikukwento sa iba. Si Lord ang bahala. Kaya kapag mayroon tayong may gusto ang Diyos, hindi titigil ang Diyos, maniwala kayo. Lalo na ngayon na kayo ay mga believer in Christ na o nakakarinig na kayo ng Word of God, He will keep on telling you kung anong gusto mo. Malalaman nyo yun kasi alam mo, hindi ka patapos. Plus, hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo pa nagagawa, hanggat hindi pa nakukumpleto at natutupad kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Amen. Yan ang isang paraan para ma-overcome mo ang death. One way of overcoming death
Pagka sinabing overcoming death, it doesn't mean hindi ka mamamatay. It means na hindi ka dapat mamatay ng hindi pa panahon. Kasi hindi pa tapos at hindi pa nangyayari kung ano yung gusto ng Panginoon sa'yo. I-extend pa ng Diyos ang buhay mo, even without asking it, kasi gusto niya pang mangyari yan. Kaya lang, kung hindi ka matututo makipag-cooperate, patuloy kang mahihirapan. Patuloy kang mahihirapan. Okay? So God will keep on insisting. He will keep on reminding you. Ito yung gusto ko. Ako sa totoo lang, di ko naman agad naintindihan yan. Sabi ko, anong ibig sabihin ng Lord? Di pa ako tapos. Kaya nga ako umalis doon. Alam ko parang tapos na ako doon. Pero no, he was keep on insisting. Ngayon ko lang naintindihan nung sabi ko, ang tagal ko nang nakaduty kay Brother Meg, ano bang gusto ni Lord? Sa totoo lang, ilang beses kong tinanong, sabi ko, Lord, anong purpose mo? Ba't nandito ako? Kasi dami naman ang pressure dito, ba't ako pinasign mo dito mag-duty? Tapos pinaalala niya sa akin, naalala ko nung sinasabi niya, hindi ka pa tapos doon. O, kasi kung tapos na ako doon, hindi ako ang nandito. So sabi ko, yun siguro ang gusto ng Panginoon. Hindi yung pagiging preacher ko, kundi ako yung kanyang i-assign na mag-alaga kay brother niya. So napanatag ng loob ko. Dati pinoproblema ko pa yung edad ko eh. Sabi ko, Lord, paano yan? Sabi ko, 55 na ako. Di, sa totoo lang, I prayed. I mentioned that in my prayer how many times. Sabi ko, Lord, sabi ko, paano to? 55 years old na ako. Ano pa ba yung pwedeng marating ito? Pero na, pinakita sa akin ng Panginoon, age doesn't matter. What matter is you cooperate with God. Okay? So ano pa ba yung pangalawa kong promise? Late. Late na ba?